Subject. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama nating purihin, awitan ng ating Panginoon sa umaga ito. Ako ay may lalapitan, ikaw ay sasam, aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo.
mapatay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin.
pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, Panginoon, dahil sa kadakilaan ng iyong buhay, Panginoon, sa amin, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga inawit na kayo lamang po ang siyang naitaas namin, Panginoon, at nakita mong bawat isa, Panginoon, na taos-pusong nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong banal na pangalan. Nawa, Panginoon, ay kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa mga biyaya na natatanggap po namin sa araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, sa pagpapatuloy po namin sa umagang ito, nawa ay kayo lamang po ang siyang gumabay, Panginoon, at sa lalaking gagamitin niyo po upang maghayag ng inyong mga banal na salita. Nawa kayo lamang po ang makita ng bawat isa, Panginoon. At itago mo po siya, Panginoon, sa inyong banal na likuran upang maihayag niya po ng maayos at maintindihan po namin ang mga salita mo na aming mapapakinggan. Nawa'y mapatawad niyo rin po kami sa may mga nagawang pagkakasala. Ito na lamang po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus at sa tulong at gabay ng banal na Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang umaga pong muli sa atin pong lahat, mga kapatid. Kamusta po? Nagkasipon na ba ang lahat? So, panawon ti panagugurigor kan panatag kakabsat. So, muna nga Domingo manan ti Agosto. At sa pagkakataon pong ito, ay nais ko pong basahin po, mga kapatid, ang pagmumula ng atin pong mensahe sa umaga pong ito na matatagpuan po natin sa aklat po ng mga ngaral o Ecclesiastes chapter 3 verse 1, mga kapatid. Ganito pang mababasa po natin. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Purihin pong Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanya pong salita at marami din pong salamat sa pangbukas na panalangin. At ito po sa atin pong tatalakayin sa umagang ito, mga kapatid, na unang bahagi ng atin pong serye na may pamagat na God's Timeline. At yung atin pong pamagat sa umaga pong ito, mga kapatid, ng unang serye po natin is In His Time. Kamusta po, mga kapatid? Lahat ba tayo dito may hinihintay? Ay, wala kang hinihintay. Lahat siguro tayo dito may pinapanalangin, mga kapatid. Gano'n nakatagal ang inyong pinapanalangin, mga kapatid? 1 year? 5 years? Or meron ng decade, mga kapatid, yung mga pinapanalangin po ninyo. Sometimes it takes time, mga kapatid, para yung panalangin po natin ay talagang maabot po natin or ibigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Dito po sa atin pong binasa, mga kapatid, sabi nga po dito sa English, mga kapatid, there is a time for everything and a season for every activity under heavens. Mayroon pong kanya-kanyang season yung mga bawat bagay sa buhay po natin. Marahil yung mga bagay na kung saan ay matagal na po nating hinihintay, hindi pa season ngayon. Marahil hindi pa ngayon, pero malay po natin, makigtot tayo latan, kakabsat, tandyan na yung mga bagay na hinihintay po natin, mga kapatid. Dito po sa part po na ito, si Haring Solomon ay tinalakay niya po yung katotohanan tungkol po sa iba't ibang kapanahunan sa buhay po ng bawat isa po sa atin, mga kapatid. At nais ko pong emphasize sa umaga pong ito, ang tungkol po sa bagay po na ito, mga kapatid, tungkol po sa bawat kapanahunan ng atin pong buhay. At bawat isa po sa atin ay siguro nangangarap po tayo yung season na sana next time ako naman.
Sana next time ako naman yung nandun sa taas. Sana next time ako naman yung successful. Sana next time ako naman yung top 1. Sana next time ako naman yung ma-promote, mga kapatid. So marami po tayong mga gustong mangyari sa buhay po natin na malamang ay inaasam-asam po natin na dumating na yung season po na yon, mga kapatid. At dyan po sa atin pong mga inilagay po dyan na 3 bahagi ng season ng buhay po natin, mga kapatid. Tatalakayin po natin sa umaga pong ito. Unang-una nga po dyan is the season of sowing. Yung panahon ng pagtatanim. Sino detaltalon na ito'y kakabsat? Sino pong may mga bukid? Ayun, Sanggal Panting. Siya lang po yung mga may bukid, mga kapatid. Makigapas kami kuma. So sa pagtatanim po, mga kapatid, kahit hindi palay, o kaya nagtanim ka ng mangga, kung anumang mga pananim dyan, mga kapatid, hindi po yun yung araw na aani ka. Wala naman siguro nagtanim. Nakakita na po kayo nagtanim, tapos kinabukasan umani na. Ako, meron akong nakita si Mr. Bean yung cartoons. Nagtanim, kinabukasan, nag-ani na. So, siya lang yung bukod tangi na nakita ko, mga kapatid, na nagtanim ngayon, kinabukasan, nag-ani na. Pero, hindi totoo. So wala pong ganon, mga kapatid, sa buhay po natin na pag tayo po ay nagtatanim pa lang, hindi po kinabukasan ay aani ka na. Habang ikaw ay nagtatanim, nahihirapan ka, napapagod ka, and sometimes tayo po ay nabu-burn out pag tayo po ay nagtatanim. Marahil ikaw ngayon ay nagtatanim sa trabaho na baka ikaw ay nag-aasam na ma-promote. Nagtatanim sa paaralan na baka ikaw ay nag-aasam na tumaas yung rank mo sa school, mga kapatid. So marahil yung iba sa atin, nagtatanim ng sama ng loob. Hello po, pakitignan nga yung katabi. Baka nagtatanim niya ng sama ng loob Pakisabi, hindi itinatanim ang sama ng loob. Pakisabi, kalabitin mo, si Patam kapsat. Hindi tinatanim ang sama ng loob. Yan po ay tinatapon. Ano po? Kasi garbage yan sa atin, mga kapatid. Kasi kung ang sabi nga po doon sa atin pong binanggit po nung nakaraan, kung ano po yung itinatanim po natin, yun din ang siyang aanihin po natin. Kung nagtanim ka ng kasipagan, din aani ka pagdating ng araw. Kung nagtanim ka ng sama ng loob, din aani ka ng heart attack. Aani ka ng sama ng loob din, mga kapatid. So kung titignan po natin, bawat itinatanim po natin, hindi man po natin nakikita agad, pero may bunga. Minsan kasi, mga kapatid, gusto po natin ng overnight success sa buhay. Gusto po natin, mga kapatid, na pag tayo po ay nagtanim ngayon, kinabukasan, meron na. Kinabukasan, success na po tayo. Kinabukasan, matagumpay na tayo. Kinabukasan, meron ng bunga yung itinanim po natin, which is hindi po ganun yung gusto ng Diyos sa atin. Sometimes, mga kapatid, the season of sowing, mga kapatid, it is the most difficult time na kung saan ay dinadaanan po ng maraming tao. Gusto po nating maging successful sa ginagawa po natin, then magtanim ka ng magtanim. Huwag kang magsasawa, huwag kang mapapagod. Huwag tayong magsasawang magtanim kung ano man po yung gusto po nating maabot. Yung goal po natin sa buhay po na ito, mga kapatid. Sabi nga po sa aklat po ng Hosea chapter 10 verse 12. Sabi po dyan, sow righteousness for yourselves, reap the fruit of unfailing love, and break up your unplowed. For it is time to seek the Lord until He comes and showers His righteousness on you. Doon po sa ibang salin, mga kapatid, yung binanggit po dyan, until He comes and shower His blessings on you. Pagaganda no po, mga kapatid. Bakit kaya binanggit yan sa aklat po ng Hosea? Pinapasabi ng ating Panginoong Diyos kay Propeta Hosea sa mga taga-Israel, mga kapatid. Kasi nung mga panahon na yan, kagaya po sa atin, na marami na pong mga tao, parang hindi na po nila hinahanap ang ating Panginoong Diyos. Hindi po ito, kung papansinin po ninyo, hindi ito literal na pagtatanim. Kundi yung sinabi ni Propeta Isaias, mga kapatid, magtanim kayo ng mga bagay na mabuti at aani kayo ng pagkahabag ng Diyos. At ang sabi dyan, mga kapatid, dun po sa dulo, till He come and rain or pour out His blessings upon you. Tayo po ay pagpapalain ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, kung hahanapin po natin siya.
Minsan kasi mga kapatid, sa kakahanap po natin ng blessing, nakakalimutan natin yung nagbe-bless na Diyos. Imbes na hanapin po natin yung blesser, yung nagpapala, pero yung hinahanap po ng maraming tao, yung blessing na. Mga kapatid, ayaw po natin, hinahanap po natin yung nagbibigay ng blessing, unlimited. Kaysa doon sa blessing, maaring mawala yun eh. Ipag nawala sa atin ng Diyos, mga kapatid, saan po tayo pupunta? Saan po tayo pupulutin, mga kapatid? Kagaya po din sa sinabi doon sa similar, doon po sa Matthew 6 verse 33, nang sabi po doon mga kapatid, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, at ang sabi niya doon, and all these things shall be added unto you. Hindi naman po madamot ang Diyos mga kapatid eh. Kung ano po yung itinatanim po natin, hindi po bulag ang Diyos. Nakikita niya bawat paghihirap, bawat pagsisikap, bawat mga panahon na hindi ka natutulog at nagsisikap, nakikita lahat yan ng Diyos. Hindi man ngayon na magbubunga, pero darating yung araw at dantulat ta. Pakisabi sa iyong katabi, at dantulat ta, kabsat. Nalaka ka lang gamin nga maumuma eh. Ano po, titao nga nalaka nga mauma, kakabsat, han na nga magunod. Hindi po natin maabot yung tagumpay kung madali kang magsawa. Ang pagsisikap dapat consistent. Ang atin pong pag-strive, ang atin pong pag-struggle sa mga bagay na gusto po natin, mga kapatid, na align sa ating Panginoong Diyos, dapat consistent. Magkaroon po tayo ng consistency, mga kapatid. Without consistency, walang success sa buhay. Kung saan mang field ka na gusto mong maging successful, mga kapatid, hindi po tayo pagpapalain dyan kung wala tayong consistency. Sa kahit anong larangan, mga kapatid, wala kayong makikitang tao na naging successful pero walang consistency. Lahat ng mga tao nakikita po natin na very successful sa buhay, lahat po yan may discipline, may consistency sa kanila pong ginagawa, mga kapatid. At yan po yung mahirap gawin. Ano po, sa pagtatanim po natin, mahirap pong gawin yan. Ano po, nakakapagod eh. Pero ito po yung tandaan po natin, mga kapatid. Nakagaya po nung pinapasabi po ni Propeta Hosea, mga kapatid, na kung tayo po ay magsisikap lamang, ang Diyos ang siyang magbibigay ng pagpapala sa mga bawat taong hindi po nagsasawang magsumikap sa buhay, mga kapatid. Kasunod po, the season of waiting. Ito din, mahirap to, mga kapatid. Sino po dito ang hindi nakakapaghintay? Nadaduma kakabsat, tadakas di nga ugalik eh. Parang kung minsan nabubugnot po ako, parang napakahirap maghintay. Kayo po mga kapatid, ano po yung mga bagay na hinihintay nyo po ngayon? Bukod sa parcel sa Lazada. Ano po yung mga hinihintay po nyo ngayon? Marahil yung iba po sa atin, kagaya nung sinabi ko nga po kanina, may hinihintay po kayong promotions, may hinihintay po kayong blessing na darating po sa inyong mga kapatid. Pero until when? Hanggang kailan niyo haantayin yung mga bagay po na yan, mga kapatid? Dahil kasi minsan sa kawalan po natin ng pag-asa, alam niyo po yung nangyayari, hindi na po natin hinihintay yung gusto po nating bagay po na yon, mga kapatid. At ang nangyayari, humahanap po tayo ng alternative na pwede nating ipalit na mas maganda, mas mabilis, at higit po sa lahat, accessible. Pinagpapalit po natin, kung minsan, yung gusto po natin, doon sa, yung hindi po natin gusto, sa gusto po natin talaga. Alam niyo po yung nangyari kay Jacob and Esau, mga kapatid, yung kwento ni Jacob and Esau? Si Esau kasi, matakaw yun eh. Galing sa pangaso si Esau, mga kapatid, yung kanyang pagkapanganay, kasi nung time po nila Esau, mga kapatid, yung pagkapanganay, very important po yan. Kasi pag ikaw ay panganay, nasa iyo lahat ng favor. Yung pamana halos nasa iyo lahat. Yung pamana ng iyong magulang halos nasa iyo lahat. Yung blessing ng iyong magulang halos nasa iyo lahat. Ganon ang pagkapanganay nung panahon po nila Esau and Jacob, mga kapatid. At ano pong nangyari? Pinagpalit ni Esau yung kanyang pagkapanganay dahil gutom lang siya. Inoferan siya ng sabaw, mga kapatid, ng isang soup. Then, binigay niya yung kanyang pagkapanganay sa kanyang kapatid. Ano pong nangyari? Nagsisi si Esau. Pinagpalit niya yung panandaliang kabusugan sa bagay na pinaka-importante
mga kapatid. Minsan ganyan po yung ginagawa po natin eh. Dahil hindi po tayo nakakapaghintay, ano po yung nangyayari? Pinagpapalit po natin yung gusto po natin talaga sa bagay na mas convenient, sa bagay na mas madali, sa shortcut. Mahilig po tayo sa shortcut, mga kapatid eh. Naranasan nyo na pong kumain sa mamahaling restaurant. Halimbawa, dyan sa karinderya. Okay, dun sa mga talagang may class din na restaurant, mga kapatid. Pagka umorder ka ng talagang maganda at espesyal na putahe, mga kapatid, then you have to wait. Kailangan mo maghintay. The more na mas special yung hinahanda po nilang putahe, sometimes mas matagal yung proseso, mga kapatid. Kasi special eh. Sometimes yung mga prayers po natin, yung mga nihintay po natin, special yan. Kaya dapat hintayin mo. Huwag mong madaliin. Pag minadali mo, baka nakusal, kakapsat. Baka hindi mo magustuhan yung resulta. Kaya nangyayari po sa atin, mga kapatid, dahil gusto po natin ng madalian, hindi po natin nakukuha yung talagang blessing ng Diyos. Kasi gusto po natin laging madalian. Hello po. Gusto ba natin ng laging madalian? Laging mabilisan, mga kapatid? Laging shortcut? Pakisabi sa iyong katabi, huwag kang magmadali. Para hindi ka magkamali, kapatid. Kasi yung taong laging nagmamadali, madalas siya nagkakamali. Ano po, may patublak kanton, kapsat. May naalala tuloy ako. Mayroong isang, parang nakwento ko na rin to eh. Mayroong isang dalaga, nagdibo. Nagdibo siya, mga kapatid. Ang wish niya sa kanyang dibo, Lord, sana, tall, dark, and handsome. Na mabait. Noong naging 25 na, Lord, kahit tall, dark na lang. Pero nung pa-30 na, ure lalaki latan, Lord, basta nagsasao. Kaya bumababa yung standard, mga kapatid. Kasi nga po hindi na nakakapaghintay. Ganyan po yung nangyayari po sa atin. Sometimes hindi po natin nakukuha yung full potential or yung talagang gusto ng Diyos na ibigay po sa atin na blessing just because we are rushing, mga kapatid. Nagmamadali po tayo. Naintindihan po natin, mga kapatid. Kaya kung may bagay na very special na pinapanalangin po ninyo, please don't rush. Ano po, maghintay po tayo, mga kapatid. Huwag po tayo sa madalian, kundi sa sigurado na ibibigay ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa aklat po ng Psalm chapter 37 verse 7, be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked scheme. Madalas ba tayong mainggit, mga kapatid? May mga gustong umasenso sa buhay kahit illegal. Kita nyo sa gobyerno natin ngayon, mga kapatid, nagkakagulo sila. Kasi gustong umasenso sa buhay sa masamang paraan, mga kapatid, kahit illegal. Tandaan po natin, walang gumaganda ang buhay sa mga bagay na illegal. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Masaya sa una, pero tignan nyo po ngayon, nagpipinabasulan na di gobyerno, kakapsat. Ano po, ganyan po ang nangyayari pagka yung isang tao ay nahuhumaling sa mga bagay na illegal, mga kapatid. Akala mo okay, akala mo maganda, pero ang sabi nga po ng aklat po ng Proverbs chapter 14 verse 12, may daang tila matuwid sa paningin ng tao, ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. Masaya sa una, pero hindi ka sure yung resulta sa dulo. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, always remember yung sinasabi ng banal na kasulatan, be still before the Lord and wait patiently for Him. Antayin mo yung pagkakalob ng Diyos, kapatid. Antayin mo yung kasagutan ng Diyos sa iyo, kapatid. Huwag kang magmamadali. Hanggat maaari, mga kapatid, humingi po tayo ng wisdom sa ating Panginoon to discern every choices sa buhay po natin, mga kapatid. Kasi may napanood akong video ng isang tagapangaral, mga kapatid. Pag tayo daw po ay sobrang in love sa isang bagay, sobrang nahumaling po tayo sa isang bagay, yung discernment po natin between right and wrong, nawawala po yon. Nasi-set aside po natin. Kasi gusto natin eh.
Gusto mo ng taba? Masama sa iyo ang taba. Naging mas mahating nga taban, pastor. Urela crunchy pagkaluto na. Kinan mo, kakabsat. Kinain mo. Kasi nawawala na yung discernment mo between the right and wrong, mga kapatid. Kasi gusto mo. Ganun po yung nangyayari sa atin kung minsan. Ano po? Gustong-gusto po natin na sana maganda yung ipagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. Mabuti yung pagkakaloob po sa atin ng Panginoon. Pero dahil kung minsan nadideceive po tayo, ano po yung nangyayari? Hindi po natin hinihintay yung magandang plano po sa atin ng Diyos. Maganda yung plano ng Panginoon sa atin. Tayo lamang po kung minsan ang sumisira sa plano ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya ang paalala po sa atin is be still before the Lord and wait patiently for Him. Kung nakikita po natin, pinagpapala yung ibang tao, then clap for them, mga kapatid. Matuto kang pumalakpak sa tagumpay ng iba. Hindi yung nag-iinggit ka at to the point na naiisip mo, agaramid sa tima din. Hindi po ganun ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. So, kinakailangan sa season of waiting, matuto po tayong magkaroon ng matinding patience sa buhay po natin. Kasunod po, mga kapatid, sa atin pong pagtatapos, the season of reaping and answered prayer. In Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Nakita niyo po yun, mga kapatid? Sino daw po yung aani? Sino dagijay makaawat kakabsat, dagijay bunga tinagrigatan da? Sino po? Sino po? For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Yung mga taong hindi sumuko, yung mga taong nagtiyaga, yung mga taong naghintay, yung mga taong naghirap, yung mga taong pinagsikapan po nila, yung gusto po nilang maabot, mga kapatid, at ipinalangin po nila sa ating Panginoon, sila po yung mag-aani. Kaya tayo maani kakabsat, dagiti nagregatan tayo, then hang kayo nga maumuma kakabsat. Kahit maraming failures, kahit maraming disappointment, kahit maraming rejection ang dumating sa buhay po ninyo, mga kapatid, do not give up. Huwag tayong susuko, mga kapatid. Sapagkat ang taong sumusuko, hindi niya nakukuha yung gusto ng Diyos para sa kanya. Sa atin pong pagtatapos, sa conclusion po natin, mga kapatid, in Ecclesiastes chapter 3, verse 11, He has made everything beautiful in His time. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Tayo po, mga kapatid, atat na ba tayo sa mga bagay na kung saan matagal na po nating hinihintay? Ang sabi po ng banal na kasulatan, He has made everything beautiful in His time. Marahil ready ka na, pero hindi pa ready yung bagay na pinapanalangin mo. Or, ikaw ang hindi pa ready. Minsan kasi, mga kapatid, nakahanda na yung blessing ng Diyos eh. Nakahanda na yung mga opportunities, nakahanda na yung promotions, nakahanda na po yung mga awards, mga kapatid, na ibibigay po sa atin ng Diyos, mga kapatid. Pero ang question, are you ready to receive that blessing? Kasi kung hindi po natin kayang i-handle yung blessing na bibigay ng Diyos, baka maging distraction lang yan sa buhay po natin. Ano po? Kaya ang tanong ko po sa bawat isa po ngayon, are you ready to receive the blessing na pinapanalangin mo? Ano po, kung hindi pa, then prepare for it. Kinakailangan, hindi lang tayo panalangin ng panalangin, Lord, ipagkaloob mo sa akin ito. Kundi dapat pinapanalangin din po natin, Lord, i-prepare mo ako sa bagay na pinapanalangin ko. Sana po parehas po tayo naghahanda. Hindi lamang po tayo hingi, kundi inihahanda po natin yung atin pong sarili para i-receive. At pag pinagkatiwalaan na po sa atin ng Diyos, yung pagpapala po na yan, then matutuwa po tayo, mga kapatid. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay may nakalaang pagkakataon, mga kapatid. Hindi lamang ngayon, kundi malay po natin, kinabukasan, nandyan na. Kinabukasan, baka nandyan na yung hinihintay mo, mga kapatid. Ano po, hindi po natin alam. He has made everything beautiful in His time. Sa tamang kapanahunan, sa tamang kaparaanan, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid,
ay papangyarihin ng Diyos ang mga bagay na yan. Purihin pong Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon namin Diyos na lubhang makapangyarihan po sa lahat, marami pong salamat Ama sa pagkakataon pong ito sa mga napakinggan po naming mga salita mo. Tunay nga po Diyos na kung minsan ay napakahirap pong magsimula, magtanim Panginoon at patuloy po na hintayin Panginoong Diyos ang bunga ng mga bagay na pinagsisikapan po namin. But we pray Lord God na ikaw pong patuloy na magbigay po sa amin ng higit na pagsisikap ng katsagaan Panginoon at nang sa ganun po ay hindi po kami magsawa na gawin ang mga bagay na amin pong pinagsisikapan at pinapanalangin po ngayon. Alam po namin, O Diyos, na nakikita mo ang pagsisikap ng bawat mga kapatid sa anumang mga field saan sila naroon, Panginoon. At dalangin ko po sa pagkakataon pong ito na patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa po sa amin. Patuloy niyo rin po kaming ihanda sa mga bagay na pinapanalangin at tinihintay po namin, O Diyos. Ikaw po ang siyang patuloy na manguna sa buhay po ng bawat isa po sa amin, Panginoon. At nang sa ganun po, Diyos, sa tamang panahon na ito po ay pagkakalob niyo po sa amin, kami po ay nakahanda na upang i-receive ang mga pagpapala pong ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Panginoon, sa mensahe natin na pakinggan, tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating communion song. Alas, indeed my Savior bleed, and did my sovereign die? Would He devote that sacred deed for such a worm as I? At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I have done? He groaned upon the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya pinagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos magkapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan at na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinumin sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito na iyong pinagkaloob sa bawat sa amin. Salamat din po Panginoon sa pagkakataon na kami po'y muling tatanggap sa mga simbolo Panginoon ng iyong katawan at iyong dugo.
ang tinapay at ang kopa, Panginoon. Dalangin po namin naman na masiyasat po ng bawat isa sa amin na narito ngayon ng aming mga puso at isipan. At amin po makita, Panginoon, na kami po ay karapat-dapat sa pagtanggap sa mga bagay na ito. Ito po ang aming sinasamo at tinadalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Para po sa ating pagbibigay, ating pong pakinggan nakasulat sa ikalawang Korinto chapter 9 verse 6 and 7. Ang sabi po rito, "Datapwat sinasabi ko o naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasiya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya." Tuwa ako sa topic ni Pastor Benson kanina tungkol sa pagtatanim. Naalala ko yung na-share ko na dati dito. Yung tatlong W's. Ano po yung tatlong W? What? Where? When? Then dagdagan natin mamaya ng isang H, which is how. So first W is what? Diba? Kung ano yung ating itinanim, yun din yung ating aanihin. Hindi pwedeng nagtanim tayo ng santol and mag-expect tayo na mangga yung ating i-harvest dahil mas masarap yung mangga. Hindi po pwedeng gano'n. Ano po? Ang sunod naman is where. Kung saan tayo nagtanim. Hindi pwedeng nagtanim tayo dito, then tayo sa kapitbahay tayo mag-harvest. Away yun. Unless yung mangga niya ay yung sanga lumipat sa atin, baka pwedeng pag-usapan. Pero kung saan tayo nagtatanim, doon tayo mag-aani. Kung tayo po ay nagtatanim sa church, dito tayo sa church sa ani. Ganun po yung ibig ko sabihin. And last thing is when. Sabi ni Pastor kanina, wala daw nagtatanim. Na kapag tinanim mo, sisilipin mo kaagad, tumubo na kaya. Walang ganon. Pero Pastor, yung munggo. Yung munggo, ilagay mo lang yun sa tela, basain mo, mag-overnight yun, silipin mo. Tama. Pwede mo nang kainin yung toge. Pero kung hihintayin mo yun na lumaki, mas marami kang ma-harvest. So tama yung sinabi ni Pastor sa ating when, hindi pwede na nagtanim tayo ngayon, bukas expect natin. And yun, lastly, yung pong ating H, yung ating how, ang sabi po sa ating binasa, datapat sinasabi ko, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Tingnan nyo nga po yung katabi ngayon. Masaya po ba siya? Kailangan daw po pag tayo ay nagbibigay, tayo ay masaya dahil ang sabi, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So this morning po, magkakaroon po tayo ng dalawang offering dahil sa ating pong benevolence program na para po sa mga asawa ng mga pastor, asawa po ni Pastor Vic, ang mother po ni Brother Elijah ay naoperahan. So kailangan po natin magbigay ng tulong. Magkakaroon po tayo ng second offering. Siguro yung parang ginawa na natin yung suggestion ni Pastor. Yung sa atin pong paglabas mamaya, maglalagay na lang po kami ng box doon. Then ilagay na lang po natin yung para sa ating second offering doon sa labas. Yun po, hawak ni Sister Rhea. Doon na lang po natin ilagay yung ating para sa second offering. So this morning, tayo pong lahat ay magbigay sa ating Panginoon. What a fellowship, what
Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat sa munting halaga na amin pong naipon sa umagang ito. Nawa po ay pagpalain po sa kuning magamit po namin sa aming pagpapalago na yung salita dito po sa dako ng San Clemente, Panginoon. We pray, Panginoon, for your continuous na blessing for each family, Panginoon, na nandito sa aming pong mga trabaho, sa aming mga negosyo, sa aming mga rice field, Panginoon, o ano mo pong pinagkakakitaan, ikaw po, Panginoon, na siya mag-bless sa mga ito, na sa ganun po ay may provide po namin ang aming mga pangangailangan sa aming mga pamilya. Ganito po, Panginoon, sa pangangailangan namin sa aming iglesia. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. And ako po tayo sa atin pong announcement, mga kapatid. Una po sa atin pong announcement, mga kapatid. Ngayon pong darating po na November 28, mga kapatid, ay yung atin pong National Convention sa kababaihan at sa kabataan po, mga kapatid. Habang matagal pa po, ay paghandaan na po natin, mga kapatid, at nang sa ganun po ay maka-attend po tayo dito po sa atin pong National Convention. Yung isusuot po ng mga kababaihan daw, naka-blouse. Naka-blouse ano anang? Tapos, kahit ano daw na pangibaba na kulay, wag lang black. Yung isusuot po ninyo, mga kapatid. So, yun po yung... Tapos, meron atang scarf. May scarf po, mga kapatid. So, sa mga gusto pong sumama, makipag-coordinate na po kayo kay Auntie Nancy o kay Ate Rhea. Doon po sa atin pong mga nais sumama sa atin pong National Convention sa kababaihan. At ganoon din sa kabataan, yan po ay parehas pong gaganapin sa Rizal. So, medyo malayo-layo po ito, mga kapatid. So, sa lahat po ng gusto pong sumama, pag-ipunan na po natin at makasama po tayo doon po sa atin pong National Youth Convention at National Kababaihan, mga kapatid. At ganoon din po sa darating po na December 26, ito po yung atin pong Provincial Convention doon po sa Alaminos. Whole day po ito, mga kapatid. Mag-start po ng alas 8, onwards po yun, mga kapatid. So usually natatapos po tayo ng 3 or 4, mga kapatid, sa atin pong Provincial Convention. Supportan po natin ito, mga kapatid. At mayroon po tayong fundraising t-shirt dito po sa atin pong Provincial Convention. At to follow na lang po yung design. Kung magawa na po yung design, pwede na po kayong mag-order, mga kapatid, para makuha po natin yung total na gagawin po sa atin pong fundraising t-shirt ng atin pong Provincial Convention, mga kapatid. At ganoon din po sa ibang announcement po natin. Tuloy pa rin po yung atin pong Friday prayer meeting sa ganap po na alas 7 po ng gabi, mga kapatid. At ganoon din po sa Wednesday na devotion and online jam po natin. Sa mga gusto pong mag-request, pwede po kayong mag-request ng mga gusto nyo pong mga awitin na Christian song. Or pwede rin kayong mag-special number, mga kapatid. Kung gusto ninyong commentary, halimbawa si Auntie B, kakanta siya at magda-drums, pwede. Do it siya ni Auntie Chare, ano po, mga kapatid. So pwede po yun. Basta sabihin nyo lang po kami ng maaga para may prepare po namin yung mga aawitin po ninyo, mga kapatid. At ganoon din po sa ibang kaganapan po natin, mga kapatid. Ngayong darating po na tuloy din po yung atin pong outdoor prayer meeting, mga kapatid, na ginaganap po ito every last Friday po ng month. So yung atin pong mga bahay na pupuntahan, i-announce ko na lang po, mga kapatid. At kung may gusto pong, halimbawa po may mag-request po na gusto pong magkaroon ng prayer meeting sa bahay po nila, kahit hindi pa po last month, mga kapatid, last Friday ng month, pwede po kayong mag-request. Sabihin nyo lang po sa inyo pong lingkod para may announce po natin ng mas maaga po, mga kapatid. At ganoon din po yung atin pong ibang mga activities regarding po sa atin pong National Youth Games. December, pero kuwan pa, medyo malabo pa.
Matagal na pong na-adjust ito, mga kapatid. So, ipanalangin po natin na maging okay po itong atin pong National Youth Games. So, next week po, mga kapatid, second Sunday, ang inyo pong lingkod ay wala po dito at ibang tagapangaral po ang magsasalita po dito sa harapan, mga kapatid. So, kung sino po yung pastor po na yon, surprise. So, sana po ay present po tayo lahat next Sunday po, mga kapatid. At ganoon din po, nais ko rin pong I welcome ang atin pong mga guests. Si Vena de Vera. Saan po si Vena de Vera? Ayun po. Welcome po dito, sister. Si Venice. Venice Ember. Sino yung si Venice? Ay, nandun, bata. Tsaka si Ayeka. Ayan po. Welcome po, Sister Ayeka. Tsaka si Sister Marie. Ayan po. All the way from Victoria, Tarlac. So, ayan po. Welcome po yung atin pong mga guests. At now po ay makasama po namin kayo palagi dito po sa atin pong pananambahan, mga kapatid. At ganun din po si... Ano? Si Zaccheo. Ay, Zach. Ayan, si Brother Zach. Ayan po. Yan, welcome po kayo dito sa church po natin dito sa San Clemente. At kami po ay natutuwa at nakasama po namin kayo sa umaga pong ito. At ganoon din, kasama din po natin yung mga anak ni Auntie B. Si Ira lang yung wala, no? Nandito na siya nung nakarang linggo. At kasama po yung mga apo ni Auntie B. So, natutuwa po ako. Ang dami pong mga babies. At ang dami-dami po nila ngayon, mga kapatid. At andun din po si Kwan, yung aking inaanak. Si Ezra, yun po. Ang daming babies. So, natutuwa po ang inyong lingkod. At marami po tayong mga bisitang mga babies, mga kapatid. At ganoon din, muli po, kung wala na po tayong mga announcement, nakahanda na po yung atin pong pagsasaluhan. At happy birthday po kay Atara. Andun po si Atara, manang. Ayan. Sa mga may birthday po, kay Brother Rod kahapon, baka nanonood si Brother Rod, baka naman. Tsaka si Brother Florante. Ayan po. Uy, ngayon din, Uncle. Ang daming Augusto. Si Brother Angelo. Ayan, doon si Kuya. Si Brother Angelo, si Atara, si Sister Maricel. Ang dami po nilang Ugos. Tsaka si Kuya Denver, mga kapatid. So, yan po. Pwede bang awitan po natin sila ng happy birthday, mga kapatid? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday po sa mga may birthday, mga kapatid. At pahabol din po pala na announcement. Wala. Nandun pala si Kuya Angelo, no po? And po, muli ko pong ina-announce, meron po tayong ginawa pong Facebook website ni Kuya Angelo po. At sa mga gusto pong mag-visit po doon sa atin pong website, pwede po ninyong i-view yun once po na available na po yung mga i-upload po natin doon po sa atin mong website. Kung lahat po ng mga infos na gusto nyo pong malaman regarding po sa church, sa mga members, or sa tungkol po sa atin pong history ng church po natin, mga kapatid, ay ilalagay po natin dun sa atin pong website. So again po, baka naririnig po ni Brother Angelo, maraming salamat po sa atin pong sa inyo pong effort sa paggawa po ng atin pong website. So kung wala na po, tayo pong lahat ay magsitayo at kamayan po natin ang bawat isa. Panginoon,
Tayo pong lahat ay manalangin, mga kapatid. Panginoon naming Diyos na lumang makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang amin pong pasasalamat at kagalakan sa araw po na ito na pinagkalob niyo po sa amin at natapos na naman po ang amin pong pananambahan, Panginoon, ng masaya at nandun po, Panginoon, ang ngiti ng bawat mga kapatid o Diyos. Dalangin po namin sa pagkakataon pong ito na patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa at ang sa ganun po, Panginoon, sa amin pong pag-uwi ay daladala po namin ang iyong mga ginitong salita. We pray, Lord God, na sa amin pong paghayo ay pangunahan niyo po kami at ang sa ganun po, Panginoon, ay lagi pong nandoon ang amin pong courage na harapin kung ano man po yung mga trials, ano man po yung mga nakaambang mga pagsubok sa amin pong daraanan, Panginoon. And we pray, Lord God, sa mga kapatiran po namin na may mga karamdaman sa pagkakataon pong ito, hangat po namin ang kagalingan at kalakasan ng kanilang pangangatawan, Panginoon. Dalangin po namin ang patuloy po na kagalingan ni Sister Jovi, si Nanay Teng, Panginoon, si Sister Ellie, at ganoon din po, Diyos, kay Sister Eva sa kanya pong mabilis na recovery, Panginoon, at sa lahat po ng mga kapatiran po namin na may mga sakit sa pagkakataon pong ito. Hindi man po namin sila maisa-isa sa amin pong mga panalangin, ngunit kayo po ang siyang nakakaalam sa kanila pong sitwasyon at karamdaman sa pagkakataon pong ito. Dalangin din po namin, Ama, na patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa at ang sa ganun po, Panginoon, ay lagi po kami nasa maayos na kalalagayan. At muli, O Diyos, ikaw po siyang mag-bless sa mga salita at mga aral na amin pong napakinggan sa araw po na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Parabor kanayat iti Diyos, kundi panangat ka do iti Espiritu Santo, makipagnaad kuma kada tayo. Amen.